Okay, so good morning po sa inyo mga kababayan. Isang malungkot pong balita. Ang ICI is shutting down hanggang March 31 na lamang po ang kanilang opisina. Ngayon, kamusta naman ang ICI bills? Yung House Bill 4453 at yung 5699 kay Toby Chanco. Kamusta naman? Ano na nangyari? Ito pa, yung Senate Bill 1215. Yun. So tinignan ko po 'yun. Yan ho kasing mga panukalang batas na yan, ang layunin po ng mga yan ay para ma-institutionalize, no? Etong supposed to be magiging katuwang ng Office of the Ombudsman na aminadong kulang na kulang sila sa resources. Ang kailangan lang naman kasi ng ICI ay ma-empower talaga sila sa pamamagitan ng titik ng batas. 'Di ba? Kaya lang, apparently nga, ito narinig natin noon kay PBBM, I believe that was last month, na malapit nang matapos no, matapos ang mandato ng ICI. I was expecting na siguro in just a short period of time, pupunta na sa mesa niya yung panukalang batas, yung final version ng ICI bills. Kaya nga sabi ko noon dapat yung mga miyembro ng ICI, sila na rin yung mga kunin ng mga tao kasi sila yung nag-investigate eh. Di ba? At kung kinakailangan ng mga magdagdag ng mga bago, then pagkatapos na nila. Kaya lang ang problema, nag-iisa na lang siya, hindi na siya makapag-function. Useless na ang ICI kasi hindi na tinauhan ni PBBM. Tapos ito yung status ng mga panukalang batas. So ito yung kanina nag-endorso sila, no? At lahat na. Yan, kinarga ng sasakyan, mga envelope, lahat mga folders, mga nakakahon ng mga dokumento, tinurn over na sa Office of the Ombudsman. So tinignan ko yung status dito. Ito yung 5699, yan, yung kay Toby Chanco, at saka yung House Bill 4453. Ito ho yung pinakahuling update. November 3, 2025, House panel holds technical briefing on independent infra commission bills. Wala na po, inupuan na po nila yung dalawang panukalang batas. Pumapel, sinabayan yung hype na epekto ng ginawa ni PBBM na nagtatag ng ICI. So umepal yung mga mambabatas. Pati si paring Toby Chanco. Kaya lang, hindi man lang niya ngayon na pinupush. So dalawa sila ni Salvador Plaido. Meron pa yung isa si Bagao, yung 4453. Sila ni De Lima. Wala na nangyari dyan. September yan final. Pinakahuling November 3. Wala na nangyari. Tenga na. Anong petsa na ngayon? March. Diba? Ito pa. Ayan yung kay Chanco. Ngayon, yung Senate version po nito, walang hiya. Nag-file po nito si Tito Soto, si Erwin Tulfo, at si Riza Bebe. Ngayon, ano ho nangyari? Ito po yung legislative status. August 20, 2025 final. Ang status po nito is November 12, as of November 12, 2025, consolidated, substituted in the committee report. Kumusta na ngayon? Chinek ko ito sa Senate website Wala na. Di ba? August 20 yan Pero final ng August 19 daw. Di ba? So ibig sabihin, sobrang aga ng ginawa naman ni PBBM na pag-shutdown ng ICI. Ako hindi ako satisfied pa sa mga nakakulong diyan. 1.3 trillion pesos ang perang pinag-uusapan.
na nakapaloob po diyan sa proyekto na yan ng flood control. Mula ng 2016 hanggang 2025. Eh yung kay Bong Revilla nga, duda pa nga ako eh. Baka drama lang yan eh. 'Di ba? Baka kinasuhan, nagpakulong, sumuko. Dahil kapansin-pansin eh. 'Di ba? Alam mo, non-bailable yan. Bakit susuko ka? May mga legal remedy pa. Questionin mo yung paglalabas ng warrant of arrest. 'Di ba? Ang dami pang legal remedy. Oh, hindi kinakailangan pag may warrant, suko agad. Pag may warrant, hanapin ka lang para i-serve. Pero kung hindi ka naman mahahanap pa, pwede ka pang magtago habang yung abogado mo tinatrabaho ang legal remedy. Pero yun, sumuko ka agad. Kaya ako nagulat. Kaya sabi ko, parang kaduda-duda. Di ba? Kasi marami naghahanap eh. Dapat may senador. Tapos meron dating senador. Oh, tapos si Jinggoy, tingnan mo, nasa labas pa. Di ba? Eh, nako. Para akong nangyari, naalala ko tuloy yung sinabi dati ni Diskaya, yung lalaki, na mukhang gagawin nila rito sa amin, sabi niya, sa amin na lang isisisi lahat, sa amin na ito ibubunton. Yung ibang mga kasabwat namin, hindi na. 'Di ba? So ano ang dating nitong ICI na ito? Itinatag para pampahupa ng galit ng taong bayan? 'Di ba? Nakakatuwa na naitatag. Umasa ang taong bayan na makakatulong sa Office of the Ombudsman, mapapabilis kasi napakarami ng kanilang tatrabahuin. Imagine, 10 years paatras ang kanilang saklaw ng investigasyon. Kasi nga 2016, panahon ni Duterte, nagsimula yung DPWH na yan sa ganyang kalokohan. Kaya siya mismo noong 2020, aminado na malala ang korupsyon ng DPWH sa panahon niya. Oh. Isang taon mahigit bago siya bumaba sa pwesto, inamin niya yung kanyang failure na yan na tapusin ang korupsyon. Di ba? Yan sa DPWH. Kaya sabi ko, na-delay na nga kayo ng 3 taon para sundan yung revelasyon na yan ni Digong. Tapos, itong ICI, panakip butas lang. This is the second time sinabi ko yan. Yun ang dating sa akin eh. Ganun, panakip butas lang ito, Mr. President. Hindi natin masisisi tuloy yung mga kababayan natin na magduda sa kanya. Na ang ICI binuo pampahupa ng galit ng taong bayan. Di ba? Sabi tuloy ng mga kalaban niya sa impeachment, nung dinidinig doon, ang impeachment ay ang ICI tinatag niya para protektahan ang mga sangkot. Di ba? At lalo pong gagamitin niya ng mga kalaban niya laban sa kanya. Ipapanira sa kanya yan. Kasi paano niyang i-justify ang ICI? Unang-una, hindi naman napalakas pa ang ombudsman. Di ba? Sabi ni Boying, we need to hire like 500 lawyers na mag-iimbestiga ng mga kasong yan. Eh, hindi pa naman nangyayari. Oh. Di ba? Tapos may mga nag-file ng panukalang batas. Ang sabi, tinitignan namin dito, baka redundancy ng ombudsman. Mga gago pala kayo talaga eh. Itong mga congressman at mga senador na to. Dapat naisip nyo yan eh. Kung yung inyong isinusulong ay redundancy. Ibig sabihin, nauulit lang. Di ba? Yung may functions na saklaw ng ombudsman. Oh. Pero sa akin kasi, madali lang yan eh. Tignan niyo, ano ba yung magiging redundant doon? 'Di ba? Edi tanggalin niyo bilang trabaho ng ICI o kung ang redundant doon ay ang ombudsman ang nagre-rekomenda ng mga kaso sa Sandigan Bayan. O di sige, ang ICI ay maging investigating body. Kung baga ang ICI ang tawag dito, NBI version ng ombudsman. 'Di ba meron tayong Department of Justice na parang counterpart nga ng ombudsman, 'di ba? So, kasi si ombudsman sa mga taong halal ng bayan at yung mga taong naglilingkod sa publiko, sila yung may kapangyarihan na duminig ng mga kaso ng mga to. Si DOJ, meron siyang NBI na nag-iimbestiga. Oh, 'di ba? Pwedeng ganun. Gamitin itong ICI bilang investigating arm ng ombudsman.
Paramihin yung mga tao dyan, mag-imbestiga, mag-conduct ng mga investigations, di ba? Mag-contempt sila, di ba? Pwede naman eh. Okay, kung kinakailangan nila na magpa-contempt na, kung yan ay kapangyarihan na ng ombudsman, i-recommenda kay ombudsman na ombudsman mag-contempt kayo. Di ba? Iutos ng ombudsman na, oy, sumipot ka ron, tumugon ka doon. Sabi ng ombudsman, okay, kino-contempt namin dahil hindi kayo, di ba? Hindi kayo nakikipag-cooperate. Maraming paraan eh. Sabi, nag-hire pa rin ang ombudsman hanggang ngayon. Nagsabi si Rimulya sa kanyang press briefing kanina. Hanggang ngayon. Anong petsa niya sinabi yan? Last year pa eh. Tapos na yung budget season eh. Diba? So dapat, bago po sinara itong ICI, pinalakas muna, kinumpleto muna yung 500 na mga abogado na yan. Ang ICI nga, volunteers, yung mga lawyers nila. So ano lang ang natatanggap ng mga yan? Di ba? Mga allowances lang yan. Dahil nako. Hindi maaalis na may mga kababayan na naman tayo na magdududa talaga sa Pangulo. Di ba? Sa akin na lang, ulitin ko sa inyo. First impression ko rito nung sabihin ni PBBM yun, una, hinanap ko yung ICI. Kamusta na yung tatlong panukalang batas na yan? Panakit butas lang ito. Diba? At ngayon, eto na, nag-endorse na sa ombudsman at alam na nila, shutdown na sila ng March 31. Hindi na nga dinagdagan ng tao. Ay, nako. Ano yun? Kailangan pa daw nila kasi nga magsasara na ang ICI. Tama. Hindi, baski nung may ICI pa nung hindi pa magsasara, sinabi na ni Boy yan, kailangan nila ng at least 500 lawyers. Di lalo na pag nawala ang ICI. Di ba? Sayang. Napakaaga na tineterminate ang ICI samantalang wala namang nangyari dun sa dalawang panukalang batas. Sana hindi na nagsulong ng panukalang batas na ganyang uupuan lang din naman pala nila yung kanilang panukala, anak ng potsa. So talagang nilaro lang tayo ng mga mambabatas natin. Pinahupa lang ng gobyerno ang galit ng taong bayan para hindi na maulit yung mala September 21.